ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:39 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Sa gyapon ninyo pod ang inyo alaga Junel Baclay. Webes na kita subong adlaw, July 2, 2026. Kaya sa ulog kita sang National Disaster Resilience Month subong nga bulan sang Hulyo. Damo selebrasyon subong Nutrition Month, National Blood Donors Month. Samo gid no jampak gid ang bulan sang Hulyo sa subong ya sa mga madamo nga mga aktibidad. Pero sa gyapon ang mainit nga istoryahan sa subong ang pag-enhance ang mga safety protocol sa mga bulutuan naton. Kay man sa nagdigad nga adlaw, may yara naman sang isa ka estudyante. Kita magsala diri sa Barotac Nuevo ni nga eskwelahan ang nakuhaan o kung na-recoveran sang isa ka armas luthang. Ibalan ta mga daan nga sang sano lang tong kwan ang mass shooting nga natabo sa nagdigad sa Tacloban. Kag isa ini sa mga nagtawag sang atensyon sang mga ginikanan, manunudlo, bisan pa ang mga bulutuan, nagaduso sang pag-enhance sa mga safety protocols, checking, frisking sang mga bag sang mga estudyante para nga mapasiguro nga hindi na masulit pa. Sa pinakaulihi subong kay na ano nang aton subong nga Senado bla ang ini nga insidente ang ginaimbestigaran sang aton sini nga Senado. Kag sa initial nga findings sang cybersecurity expert nga naga-imbestigar man sini nga may madalom nga rason. Kaya hindi kid lamang ini nag-pop up sa mind sang aton sini nga mga minor de edad nga to nga nadakpan. Panglakat matakugam kundi ginaangot ini karon sa online extremist group. Mga naga-exist ni bala sa social media, may mga grupo na da. Kaya mo ni karon ang imbestigaran sang aton siniyang mga kapulisan, partikular ang cyber crime experts naton, ay daw ginalink ini sa mga grupo. Gali, no? Nga mga naga-initiate sang terroristic nga sahi sang mga aktibidad. Naga-inganyo sa mga mahilig na sa online, pati ning mga games nga niyo. Tanaw-tanawan nyo gid mga kabataan nyo, anong ginapananaw nila da sa cellphone, basi kung violent nga mga games na i-duty ini sa aton sining nga mga ginikanan nga maski pa paano ulo istoryahon yung mga kabataan nyo da. Kay basi kung maadik sa mga online games,
Kaya kisa naga-lead ang iban sinati may mga kachat Canada may naga-inganyo nga maghimo sa mga kalakasan. Just like sang sining natabo nga ginaimbestigaran na karon. Isa lamang na sa mga anggulo nga ginatan-aw sang komitiba nga naga-imbestigar subong sa sining nga insidente. Importante masilita takluban to, Iloilo kita. Diri sa syudad sang Iloilo, pasalamat kita sa aktibo nga reaksyon, agresibo nga kampanya sa aton Department of Education agud liwat nga ipahanumdom nga dapat may mga adjustment kita sa bahin sang protocol sa pag-usar sa mga portable electronic devices. Malapor sila na ang dugan ko inday. May mga proposal nga mag-provide sang metal detector dapat ang mga gwardya. Ang iban nga eskwelahan gani masubo da kay wala gwardya. Pero ti isolated man nga insidente pero sa subong part sa mga adjustment may mga munisipyo, LGUs, kag Department of Education, mga manunudlo naton principal, nag-meeting, nga ti pwede maka-request kami additional personnel nga magman sa aton nga mga estudyante. Ika nami kay samtang nga gina-enhance pa lang, na-develop pa lang ini mga protocols sa aton Department of Education, paagi sa volunteerism, tiyang naga-response da mga barangay tanod, official sang Parents Teachers Association. For the meantime nga nagahulat sila sang sang siling naton nga ang personnel gidabi sang DepEd, security guard o kun ng LGU no sang mga kamanuhanan pwede maka-provide sa mga additional mga personnel bisan job hire na at least maka-assist sa entrance o kung sa pag-check sa mga bag sa aton sini nga mga estudyante. Di man nami gid nga mga pahanumdom kay kita diriya sa Iloilo. Although nga kahapon na usisa na no kung napaydalom na sa counseling ining bata nga nakuhaan sa Armas Lutang kay ti kung tanawon mo do hindi man nami na sa mga ginikanan nga nagapanag-iya sa Armas Lutang. Bauti kung wala ka kabalo bala, for example, no, dalon sang bata mong armas utang mo, kakabalo ay gali lisensya. Ti ang bata mo ya minor de edad. Ti kuan siya, hindi man siya mapailan ka, so posible paidalom na siya sa counseling. Ang tag-iya ti amo nang sakit ulo mo da. Kung ma-identify nga imo tong armas nga gindala ya gali sa eskwelahan nga wala kasang ihibalo, medyo sakit sa ulo. Muna nga dapat i-secure nyo gina kag i-chikon nyo gin mas maayo gina nga para sa tong matabo no ti wala siya kabalo kung kasino to armas. Ang aton purpose isang kabataan sa pagpadulong sa eskwelahan matuon, hindi nga magtuon sang violence, especially nga ini ang exposure sa mga online games. Mga violent nga extremism bla ang aton nga mga kabataan exposed sa sina nga mga hampang. May kakabalo kung sinong upod nila mag-online na nga dan. Okay lang na kon basketball gani kay kilala mo ingod mo. Kontra mo kilala mo pero kung online na kisaya member ka lang sa chat group may ma-invite sa imo. Kapin pa kung group game nga involve ang group hindi mo kilala international na dayang iban. Way kakabalo kung ano nga sa isang ideology ang posible nga ma-inculcate sa mind mo da. Magasugo sa imo bata nga membro sang chat group o kung ano dira. Siguro bantayan ginaton kag ini serious concern nga dapat ang mga ginikanan kay tigapati kita nga sa family nagaumpisa ang pag-educate sa mga kabataan. Hindi mo na iya masaligtanan kay ma'am maluoy ka. 40 bilog estudyante ni ma'am si ma'am gani may bata pa na sa ila balay nga ginabantayan. Ti paano yan na bantayan kag ma-monitor ang hulag sa mga estudyante niya. That's why nga ang mga parents importante gid sa subong nga mga tinion ang ini nga insidente wake up call sa kada isa. Natun-an ang mga protocols, especially sa paggamit ng cellphone sa sulod sang eskwelahan. May mga bulutuan, may mga nasyon na subong nga nag-implement sang total ban sa paggamit sa mga cellphone o kung gadgets sa sulod sang eskwelahan o kung may mga age, no? Halimbawa, may 15 below, mga kasubong sina. So it's about time na dapat ini makonsidera kag matun-an. Nakuha ang side sang
mga nagkalain-lain nga mga grupo, Sa imo mga sektor and institusyon para nga ma-digest ini, mabutang sa planning imo nga suka and deliberation sa aton mga opisyal, especially sa Department of Education. Ipabati naton sa bahin sang syudad sang Iloilo, si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas. Nagpatawag nila yon sang sinapol kaupod sa mga principal, school authorities, kag iban pa no, para maistoryahan kung paano ma-enhance ang security sa sulod sang aton nga mga buluthuan. Pabati naton si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas. Patawag nato ng aton city director kung ano ang aton pwede pagid nga maobra no. First nagmando kita nga ang tanan nga mga eskwelahan libuton gid nila. Ikaduha ang Iloilo City Government nag-coordinate gid sa mga eskwelahan. In fact may aragan ni akong meeting sa mga principals to give them assurance na kung ano pagid ang kinahanglan nila for their security and safety sa ating mga kabataan diri sa syudad, dirigan gid natin. basta wala Nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas sa ila siniya nga mga inisyatibo no nga ginpatawag sa bahin sa Iloilo City Government. tugma mo sa akon nga to. Sabi di kay sa Iloilo City ati kita urbanized city may mga local funds nga ginaparti ni sir particular sa installation sang mga CCTV. Ano pag ina mga kinahanglan sa airport nato gani may mga ano na yan, may mga metal detector, scanner, kag kun ano pa dira. Ti didto sa may Barutak Nuevo, Comprehensive National High School sa nagdigad nga adlaw. Ang iban kuno nga may klase supposed to be aga pati sakripisyo gawa kay mano-mano ang check sa entrance bukas gid ang bag, ginabuksan gid ang bag. Ti masiling ka kisa makuul man ni kadugay. Pero ti kung seguridad ang paghahambalan, mas gusto naton siguro nga ma-create ang awareness sa aton mga estudyante Tugatulog ang laway. nga ginadumilian ina. Sa nagligad may mga confiscation to damo-damo to, may mga gunting, may patalom, pati vape gani dala sa. Unay, dugan ko Kay ti anhon mo nabi, kay ti prime purpose kung nga ang arang estudyante sa eskwelahan dapat ang unod sa iyang bag, notebook, libro, ballpen, ano pa dira no? Mga kinahanglanon sa sulod sang eskwelahan, mga ginagamit dira, ruler, protractor, kag kun ano pa dira. sila na ang dugan ko inda. Dapat amoy na ang unod tuod sang sang bag sa aton nga mga estudyante. Ay gali na kung Tinami niya kay at least ang aton nga mga buluthuan bisan nga malayo kita sa mga kasubong nga insidente o wala pa na diya matabo nga mayara sing mass shooting sa aton nga mga eskwelahan kabay pa masustener naton ini kag buligan naton ang aton nga otoridad, ang aton nga kapulisan, ang aton nga LGU, ang tagsa ka family member naton dapat nga buligan naton promote and campaign. Iti budlay man na nga pabayaan naton ni. Seguridad sang kabataan mo, sang bata mo sa sulod sang classroom, ang importante nga mangin priority kag dapat katungdanan naton ina. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:53 na sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. hindi makatulog sang dugay. Hay, inday, sa imo yuhong nga tunay. Dughan ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan manghayhay. Good news ni ang sabahin sang saka sweldo dito sa bayan sang Metro Manila no kay ti aprobado na ni ang manami kay si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor Supat nag-proponer man sang layi nga ti mayara man supposed to be sang pagpasaka sang sweldo hindi lang dito sa may Metro Manila kundi sa bilog gid nga mga mamumugo naton sa bilog nga pungsod para nga ti maka-avail man ang tanan sini no especially nga ang krisis sa aton siniya mga presyo ng produktong petrolyo mataas ang tanan-tanan basic commodities may nagtaas so masiling kita kisa nga ti daw dapat mayara sing implementation
kung ano to sa may Metro Manila, amo man na sa mga lokal naton nga lugar sa kaprobinsyahanan. So ina ginatun-an ina kag paagi sa House Bill 8246 nga iya sini nga ginabuso. Hopefully kung ma-approve ini madamo sang mga mamumugo naton ang sara nga makabenepisyo. Kaya kinanglan gini subong kay ti although may yara na sang rollback pila na ka beses nga nag-rollback ang presyo sang produktong petrolyo, ang basic commodities daw wala gawa na monitor kung nag-reflect man ini sang ginapatuman nga rollback sa presyo sang produktong petrolyo. Kay ti kung magsiling kani nga may gira to, may ginpalukpan to nga barko sa Strait of Hormuz. Matik diyon kisa tag-isa lang semana sa tada yun. Once magsaka ang produktong petrolyo, hindi na pwede nga wala gasaka ang mga basic commodities. Ti ang question dira, kung nag-rollback na, ang dugan ko may rollback man bala sa basic naton nga mga services? Amo sina ang dapat nga mausisa kag mabantayan man. Especially sa aton pila ka mga government agencies. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:55 sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Good morning gid sa aton sini nga mga FB live viewers nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod. Padayon lang kamo sa pag-like at pag-share sa aton sini nga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang iban nga mga balita, bantayan na lang sa aton nga social media page ang Radyo Pilipinas Iloilo ag Radyo Pilipinas Community Group. Inday sa imo yung nga tunay. Wala na kita sang nabilin nga tiyempo dili sa aton sini nga pagpangalagad. Madamo salamat sa inyo nga pag-upod kag pagpamati. Ako naging namang inyo alagad Gina Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service.